Huwag nating kalimutan mga kapatrol na ang ultimate dream pa rin ni Kai Sotto ay ang paglalaro sa NBA. And in connection with that, ay huwag rin nating kalimutan na mayroong at least 4 na mga NBA teams ang nag-aabang sa kanya sa Olympic qualifying tournament. And depending sa kanyang performance, ay makapaglaro pa rin siya sa NBA Summer League na posibleng mabibigyan pa siya ng isang guaranteed NBA contract. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video at panoorin hanggang dulo dahil magbabasa kami ng mga comments niyo at shoutout. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Huwag nating kalimutan na dinumog si Kai ng mga NBA teams na interested na makikita ang kanyang development firsthand sa mga NBA workouts at minicamps. Pero dahil mahihirapan na si Kai sa kanyang schedule, ay hindi malayong nagkaroon ng kasunduan sa isa o sa ilang mga NBA teams na titingnan na lang nila ang performance ni Kai sa Olympic qualifying tournament at ito ang magbibigay daan sa paglalaro niya sa NBA Summer League and eventually sa NBA regular season na mismo. Mas may kabuluhan kasi ang paglalaro ni Kai sa Gilas against tough teams ng Latvia, Georgia at kung papalarin against Brazil, Montenegro at Cameroon. Napakalakas ng mga teams at mas magandang gauge para kay Kai kung kakayanin na ba niya ang mga powerhouse teams ng Amerika, Africa at Europe na kung saan merong mga NBA players na maglalaro. In fact, with the presence of Kai, ay kinatatakutan na ang Gilas Pilipinas sa Olympic qualifying tournament dahil alam nila na nanalo ang Pilipinas sa Asian Games playing without its top players. Kaya ngayong maglalaro na si Kai ay isang mas malakas at mas malaking lineup na ang kanilang makakatapat. Alam rin nila na ang Kai Sotto na naglaro sa FIBA World Cup sa Pilipinas ay isang injured na Kai. At ang maglalaro ngayon sa Olympic qualifying tournament ay isang fully healed at preparadong player pa. Plus the fact na galing si Kai sa isang napaka-impressive na season sa Japan B-League ay nakakatakot talagang isipin na merong isang legend 7-3 player ang Gilas na napaka-skilled pa. Mukhang may kalalagyan ang Latvia versus Gilas mga kapatrol dahil napakalakas ng Gilas team na maglalaro sa Olympic qualifying tournament. Siguro masasabi natin ito na ang pinakamalakas na team ng Gilas na nabuo sa history simula pa nung panahon ni Raiko Torman. Thanks to the wisdom of Coach Tim Cone dahil nakukuha niya lahat ng mga best players ng Pilipinas. Parang dream team ang dating ng Gilas ngayon. Yan ang ating pag-usapan in this video. Alam niyo ba na kawawa ang Latvia dahil merong strong possibility na hindi maglalaro ang kanilang premier big man na si Kristaps Porzingis dahil sa natamo nitong injury during the just concluded NBA Finals. Kahit nakabalik si Kristaps Porzingis sa Game 5, ay hindi naramdaman ang kanyang presence, scoring only 5 points in 16 minutes of playing time. So meaning, hindi pa 100% si Kristaps Porzingis dahil sa sunod-sunod na mga injuries na kanyang nakuha. And conventional wisdom will tell us na mas kailangan ng pahinga ni Kristaps as not to aggravate his injuries. And with this development, ay talagang kawawa ang Latvia kung wala ang new crowned NBA champion ng Boston Celtics na si Kristaps Porzingis. Obviously, magkaroon ng malaking advantage ang Gilas sa ilalim in terms of height and skills dahil iba pa rin kapag maglalaro si Kristaps ang best player ng Latvia. Kaya less headache para sa Gilas at magkaroon ng advantage si Kai Sotto dahil in terms of height
ay siya ang pinakamatangkad at mas lumalaki ang chances na magdo-dominate si Kai. Although sayang at hindi natin makikita ang pagtatapat ni Kai Sotto at Kristaps Porzingis, pero ang importante ay ang makakuha ang Gilas ng anumang advantage para tataas ang chances of winning. At kung matalo natin ang Latvia, ay posibleng makarating ang Gilas sa Paris Olympics. Although naghihintay sa kabilang bracket ang Brazil at Montenegro, dalawang napakalakas na team, pero dahil napakalakas rin ang Gilas as a collective team, ay kaya nating manalo at ma-accomplish ang mission. 4 na tulog na lang, first practice na ng Gilas Pilipinas para sa Olympic qualifying tournament na kung saan makakalaban natin ang Latvia, Georgia, Brazil, Cameroon at Montenegro. Gaganapin ang closed-door training ng Gilas sa Inspire Sports Academy in Calamba, Laguna, na kung saan it is expected na sa unang araw pa lang ay kompleto na ang lahat ng mga players. Lahat ng mga players led by Kai Sotto, Junmar Fajardo, and Justin Brownlee. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Ito na ang unang ensayo ng Gilas Pilipinas and it is expected na ibang Kai Sotto na ang makikita natin. Isang mas malakas na Kai Sotto, mas mabigat, at may mas mataas na kumpiyansa ang ating maaasahan after sa kanyang ginawang matinding training under the watchful eyes of Coach Melantin na kung saan dinaanan ni Kai ang iba't ibang mga challenges para makamit ang mas malapad na katawan, mas mabigat na timbang, at mas malakas na katawan. Expected rin ang isang volleyball na Kai Sotto sa kanyang muling paglalaro sa Gilas Pilipinas at inaasahan natin na sa pagdating ng mga laban natin versus Latvia and Georgia sa unang round ay gagamitan ni Kai ng matinding lakas ang mga kalaban. Expect him to dominate inside the paint with his newfound strength and power coupled with his insane skills. Together with Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Dwight Ramos and Scottie Thompson, they will form a very deadly first 5 combination para kay Coach Tim Cone. Kung ito ang first 5, ay kahit ang Latvia at Georgia ay siguradong magkaproblema dahil hindi lang puro matatangkad at skilled ang ating first 5, kundi napakagaling pa pati sa depensa, and with Coach Tim Cone's pronouncement ay inaasahan natin na magiging focal point si Kai sa opensa. And hopefully, magagampanan ni Kai ang binigay na tiwala ni Coach Tim Cone dahil ito ang kailangan para mapadali ang katuparan sa kanyang NBA dream. Talagang hindi tinantanan si Kai Sotto ng mga Japan B-League teams hanggang makukuha nila ang kanyang services. At according sa ating source, ay meron ng gentleman's agreement ang kampo ni Kai mga kapatrol at ang koponan ng Koshigaya Alphas at perma na lang ang kulang to make everything official. Kai Sotto, almost a done deal na ang kanyang paglalaro sa Koshigaya Alphas, ang runner-up ng B2 ng Japan B-League. At kahit hindi nila nakuha ang kampyonato, ay qualified na sila at promoted sa B1 League, and they wanted to make sure na mas lalakas pa ang kanilang team knowing na mas malalakas na ang mga team sa B1 League. Pero for the record, hindi pa ito official, and until mapipirmahan na ni Kai ang kontrata, ay diyan pa magiging official ang lahat. But then again, ito ay almost a done deal na. Kaya lang, wala pang signature sa dotted lines at yan ang ating aabangan, baka meron pang twist in the coming days. Sa dami kasing nag-aagawan ng mga Japan B-League teams, ay hindi posibleng in one day ay merong shocking changes na mangyayari. Maghihintay na lang tayo sa official announcement galing sa Koshigaya Alphas o sa kampo mismo ni Kai. Hindi lang kasi Japan B-League teams ang nagkaka-interest sa ating idol, kundi nandyan pa ang mga NBA teams na siguradong priority ni Kai in the event na maganda ang kanyang performance sa Latvia, playing against powerhouse teams ng Latvia, Georgia, Brazil, Cameroon at Montenegro. Sisikapin kasi ni Kai na may angat ang Gilas, and in the process ay ito ang magiging hagdanan niya patungong NBA. So in other words, ay marami pang pwedeng mangyayari kung saan talaga maglalaro si Kai kahit na pinirmahan na niya ang kontrata sa Alphas dahil siguradong
Merong NBA opt-out clause ito to pave the way sa kanyang paglalaro sa NBA without having any problems. At balitang NBA naman, Kyrie Irving at ang Dallas Mavericks malayo sa kokote ang record. Sa bisa ng 122-84 blowout win ng Dallas Mavericks, natagpas ang 13-game personal losing streak ni Kyrie Irving sa Boston Celtics.